Para sa akin, nakita ko ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si Attorney Cristina Conti ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinokonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered by the court in its decision making, considering that it lacks the factual and legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC Pre-Trial Chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Conti, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa, lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political clout na ito ang magpapatibay aniya sa pananaw ng mga biktima at ng prosekusyon na kung papayagan makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluwensya niya laban sa hustisya. Malaking pangamba yun simulat sa puli. Habang malaya kasi si Duterte, mas malaki yung pwede niyang galawan at mas marami ang pwede niyang gawin patungkol dun sa biktima o witnesses. Lalo na sa ngayon, alam na niya ang basic game plan ng prosecution at alam niya kung sino-sino sa malamang, kung sino ang involved dun sa 49 incidents, kung sino yung 78 victims na nakalista na sinasabing parte nung kaso niya na crimes against humanity. Kaya naniniwala si Attorney Conti na dahil dito lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni former President Duterte. Sa resulta ng botohan sa Senado, bukod sa 9 na senador na nagsulong ng resolusyon na mapasailalim sa house arrest, 6 pa ang bumoto ng yes o pabor dito. 3 naman ang bumoto ng no o hindi pabor sa naturang Senate resolution. May 2 ring nag-abstain. 7 Setyembre, ipinagpaliban ng ICC ang confirmation of charges hearing dahil wala sa kondisyon ang dating Pangulo na humarap sa husgado. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.